kwentong inyong mapapakinggan ay minsan panghango mula sa mga tunay na pangyayari. Ito ay ipinadala ng isa nating sender na nagpakilalang si Lisa. At ngayon pa lang ay masasabi kong isa itong napakagandang kwento. Isa sa mga kwentong nagustuhan ko ng personal na ipinadala po sa akin. Kaya nais kong magpasalamat kay Lisa sa pagbibigay niya ng panahon para isulat at ibahagi ang kwentong ito. Nais ko na ring samantalayin ang pagkakataong ito para pasalamatan ang lahat ng patuloy na nakikinig dito po sa ating programa. Maraming salamat po. At narito na ang tampok nating kwento para sa gabing ito. At sana po ay inyo ring magustuhan. Kumusta po kayong lahat, Sir BB? Ako po si Lisa at isa rin po akong OFW. May alam po akong kwento at itong nais ko pong ibahagi sa inyong programa. Ito ay naikwento sa amin noon ni Lola nung siya ay nabubuhay pa. Ang kwento ni Lola ay matagal na pong nangyari. Babalik pa sa taong 1939. Si Lola Biring ay pinanganak at lumaki doon sa kanilang probinsya. Bali nanay po siya ni Papa. At ayon sa kanya, doon sa kanilang nayon noon, ay may nangyayaring mga kababalagan. Mga pangyayaring kakaiba at lubang nakakatakot. Dahil ayon sa kanya, makailang ulit siyang nakakita ng kakaibang nilalang. Pero sa kabila ng lahat ng ito, sabi niya, tahimik at payapa pa rin naman ang kanilang baryo. Walang kaguluhan at walang karasang nangyayari. Masaya silang namumuhay at nagmamalasakitan ang bawat isa na taga roon sa kanila. Isang araw ay nagulat sila at nagtaka nang may dumating na mga turistang hapon doon sa kanilang lugar. At hindi iyon pangkaraniwan. Ang totoo, sabi ni Lola, ay noon lamang may napadpad na dayuhan sa kanilang lugar. At dahil ang pamilya nila ang siyang kinikilala at medyo tinitingala ng mga taga roon, ay sa kanila nakituloy ang mga nasabing turista. Sa ilang araw ng pamamalagi ng mga ito doon sa bahay nila, ay naging malapit ang mga ito kanila Lola. Sabi ni Lola, 11 anyos pa lamang siya noong mga panahong ito. Madalas umaalis noon ang mga bisita nila kasama ang kanilang ama. Sabi ng tatay nila, ginawa siyang pinaka-guide ng mga ito pagkat nais ng mga itong mamasyal sa mga kabundukan at kagubatan. Pero nagtaka ang nanay nila dahil bakit kinailangan pa nilang magdala ng napakaraming gamit tulad ng mga pala, piko at bareta na karaniwang ginagamit sa pagbubungkal at paghuhukay ng lupa. Kaya nag-usisa ang kanilang ina at hindi nito tinantanan ang kanilang ama hanggat hindi ito nagtatapat. Kaya nung huli ay napilitan din ito magsabi ng totoo. Magpapaliwanag ng tatay nila, kaya siya atubili magtapat noong una ay dahil nangako siya sa mga Hapon na mananatili lamang lihim ang ukol sa kanilang napag-usapan dahil napakalaking halaga ang nakasalalay, napakalaking kayamanan ang kanilang pinag-uusapan, kung kaya walang sino man ang maaaring makaalam. Pagpapatuloy pa ng tatay nila, binayaran siya ng malaking halaga para tulungan ang mga Hapon sa nais nilang gawin. At mapalad daw sila
dahil sa lugar nila napiling ilagay ng mga Hapon ang kayamanang manggagaling sa kanilang bansa. Iyan ang paliwanag ng mga ito sa tatay nila. Kaya humukay sila ng mga kwarto sa ilalim ng lupa kung saan ilalagay ang mga nasabing kayamanan. Wala silang kamalay-malay na ang mga kayamanang ilalagay pala sa kanilang mga hinukay ay hindi manggagaling sa bansang Hapon, kundi mula sa mga bansang masasakop nila pagdating ng ikalawang digmaan. Kaya kwento ni Lola, bagaman ang alam ng karamihan ay 1942 nagsimulang sakupin ng bansang Hapon ang Pilipinas, pero ang totoo, taong 1939 pa lamang ay nagpunta na ang mga ito dito sa bansa at inihanda ang lahat para sa katuparan ng kanilang mga plano, kaalinsabay sa pagkilos din at pananakop ng bansang Aliman sa Poland. At nang dumating na nga ang mga Hapon dito sa ating bansa, ay dito pa lamang naliwanagan ang mga magulang ni Lola. Naalaman nila na may malaki palang kinalaman ang ginawang pagpunta at paghukay ng mga ito sa kanilang lugar. 3 taon na ang nakararaan. Pero may malaking bentaha para sa kanilang pamilya ang nangyari noon. Dahil pagdating ng mga Hapon sa kanilang lugar, ay pamilya kaagad nila ang hinanap. At doon nakituloy sa kanila pansamantala habang gumagawa ng base ang mga ito. At mabuti ang pakikitungo ng mga ito sa kanila kumpara sa iba nilang kanayon. Kwento pa nga ng tatay nila Lola, narinig mismo nito ang pagsabihan at bilinan ng opisyal ng kanyang mga tauhan na huwag sasaktan ang kanilang mag-anak at ibigay ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Pero mahigpit din ang bili nito sa kanilang ama na mag-ingat at huwag na huwag sisirain ang kanyang tiwala. Ipinagtapat din ng opisyal sa kanilang ama na labag din sa kanilang kalooban ang ginagawa nilang iyon at ayaw din nila ng karahasan. Pero may mga bagay umano na kailangang mangyari at sila itapat sa kanilang pinuno at hinahanapan sila ng hindi matatawarang pagtupad at pagsunod sa lahat ng bagay na iniuutos at pinagagawa sa kanila. Dagdag pa ng opisyal na Hapon, alam nila ang ginawa ng kanilang pamilya sa mga kababayan nila nagpunta noon para gawin ang kanilang misyon. Pag-aamin pa nito, kapatid niya ang pinuno ng grupong iyon na naging matalik na kaibigan ng tatay nila Lola. Pero sabi ni Lola na puno umano ng pagsisisi ang tatay nila dahil kung alam lang niya na may kinalaman ang lahat ng iyon sa magaganap na digmaan, ay hindi na niya sana tinulungan pa ang mga ito. Pero ang problema ay hindi niya kasi alam. Kaya hindi matahimik ang kalooban ng kanilang ama. Lalo pa nga at nakikita niyang paghihirap at pagdurusa ng kanilang mga panayon sa kamay ng mga malulupit na sundalong Hapon. Marami sa kanilang mga kalugar ang ikinulong. Kabilang na ang marami sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak. Kaya bagabag na bagabag ang loob ng tatay nila. Lalo pa nga at alam nito ang tingin sa kanila ng mga kanayon ay taksil. Nang akala ng marami sa mga ito ay nakikipagtulungan siya at siya pa nagtuturo sa kung sino ang dapat na ikulong at parusahan. Isang gabi, habang nagpapahinga sila at kanyang mga kapatid, ay nakarinig siya ng kakaibang tunog sa katabing silid. Silid iyon ng kanilang ama at ina. Dahil sa pagtataka kung kaya dahan-dahan siyang bumangon at nagka-interes na alamin kung ano iyon. Nag-alala din kasi siya na baka tulog ng kanilang mga magulang
at wala silang kamalay-malay na baka pinasok na ang kanilang silid ng nakakatakot na nilalang na minsan na niya noong nakita. Pagkabangon ni Lola ay kaagad na niyang tinungo ang pinto, pero naging maingat siya at iniwasang lumika ng anumang tunog. Pagkalabas niya ng kanilang silid ay sumilip muna siyang sandali sa siwang at nagulat siya nang makita nga niya ang nakakatakot na nilalang at hindi ito nag-iisa. Nagtaka din siya kung saan naroon ang kanilang mga magulang. Bakit wala ang mga ito sa kanilang silid? Bigla siyang kinabahan. Nag-alala siya na baka napano na ang mga ito, na baka kinain na sila ng mga kakaibang nilalang na naroon sa silid ng kanilang mga magulang. Noong mga panahong iyon, sabi ni Lola, hindi pa nila alam ang ukol sa mga aswang. Ni minsan ay hindi nga raw niya narinig ang salitang ito doon sa kanila. Sinubukan naman niyang humingi ng tulong sa kanilang lola, kung kaya ang silid naman ito ang sunod niyang pinuntahan. Pero laking gulat niya nang wala din ito sa kanyang silid. Kagad siyang bumalik sa silid ng kanilang mga magulang. Buo ng kanyang pasya. Kahit natatakot at kinakabahan, ay papasukin na niya ang silid upang tulungan ang kanilang mga magulang. Mabilis niyang kinuha ang itak ng kanilang ama na nakasabit sa gilid ng aparador. Pero laking pagtataka niya nang pagsilip niyang muli doon ay wala na ang mga ito. Pumasok siya sa silid at napaisip siya kung bakit wala man lang palatandaan na nagkaroon ng hindi magandang pangyayari sa loob. Maayos ang lahat ng gamit na nakasalansan. Wala ring anumang bakas ng dugo. Maging ang higaan nila ay maayos na nakalapan ang kumot na sapin. At wala ka man lang makikitang anumang kulubot o gusot. Kung kaya nagtaka si Lola Biring kung saan nagpunta ang kanyang mga magulang, at gayon din ang mga nakakatakot na nilalang na iyon na kanyang nakita. At bakit naroon ang mga ito sa bahay nila? Anong ginagawa ng mga ito doon sa kanila? Hanggang sa nakatulog na siya sa pag-iisip. Nang sumunod na araw, pagkagising niya, ay kumakain ang kanyang mga magulang at kapatid kasama ang kanilang lola. Paglapit niya, ay sinabihan siya ng kanyang ina na mukha yatang napuyat siya nung nagdaang gabi, kung kaya tinanghali na ng gising. Napatingin siya sa labas at napansin niya ang mga sundalong Hapon na tila ba abalang-abala. Anong ginagawa nila? Nagtatakang tanong ni Lola Biring. Sinabi ng kanyang ama na nung araw na yun din ang alis ng mga ito dahil lilipat na sa bago nilang kuta. Halika na dito at kumain ka na. Mag-aanyaya sa kanya ng kanilang ina. Maya-maya ay tumayo ang kanilang lola at kumuha ng ulam. Ito na ang tamang oras mga apo para matikman nyo ang pinaka-espesyal kong putahe. Naaaliw na sabi nito. Kaya nagtaka si Lola Biring sa kung ano kayang ulam ang binabanggit ng kanilang lola na hindi pa nila natitikman. At napansin niya ang pagbabago sa mukha ng kanilang mga magulang habang nagkatinginan ang mga ito. Maya-maya pa ay tumayo na rin ang kanilang ina at nilapitan ng kanilang lola. Narinig nila ito na tinanong ang kanilang lola kung kailangan ba talaga nilang gawin ang bagay na yon. Kaya nagtaka si Lola Biring kung bakit tila atubili at may pag-aalala
ang kanilang ina kung isang uri lang naman iyon ng simpleng ulam. Nangatwiran ang lola nila at sinabing iyon na ang tamang oras. At narinig pa nila na sinabi nito, iyon ay para din umano sa kanilang kapakanan, sa kanilang kaligtasan. Kaya lalong napaisip si Lola Biring nang marinig ang lahat ng iyon mula sa kanilang lola. At mukhang kahit ano ang gawin ng kanilang mga magulang, ay desidido na ang lola nilang ituloy kung ano man ang nasa isip nito na nais gawin. Dahil doon ay naisip ni Lola na marahil ay mayroong kakaiba sa lutong ulam na yon. Hindi iyon isang karaniwang lutuin. Maya-maya pa ay inilapag na ng lola nila ang hawak nitong mangkok na naglalaman ng ulam na kanilang pinag-uusapan. Una palang makita ni Lola Biring iyon ay nasiguro na niya kaagad na may kakaiba nga sa ulam na yon. Hindi nga iyon pangkaraniwan. Kahit na sa itsura pa lamang nito ay kakaiba talaga kumpara sa madalas nilang kainin at ihain ng kanilang ina. Nagkunwari siya na para bang baliwala lang ang lahat at patay mali siya na nagtanong, "Ano pong klaseng ulam ito, Lola?" "Masarap yan, Apo. Maagap namang tugon ito." At sinabing namanap pa daw niya ang paraan ng pagluluto noon mula sa kanilang mga ninuno. At sinabihan na sila nito na umpisa ng iyon ay kainin. Tikman na raw nila ang nasabing ulam at sigurado daw siya na kanila itong magugustuhan. Labag man sa kanilang kaloobang magkakapatid, ay umuna na si Lola Biring. Alam kasi nila kung paano magalit ang kanilang lola. Mabait ito, pero matindi kong magalit. Wala nga raw kahit na sino sa lugar nila ang kayang pigilan ito. At tila lahat ay nanginginig kapag ito na ang nagsalita. Kaya sumandok si Lola Biring at tumikim. Maya-maya ay naramdaman niya ang kamay ng kanyang lola at hinawakan siya para muling sumandok at dinagdagan ang nasa kanyang pinggan. Inutusan na rin ito ang mga kapatid ni Lola na kumuha na at kumain. Napansin ni Lola Biring na muling nagkatinginan ang kanilang mga magulang at tila ba ayaw ng mga ito ang nangyayari, ngunit parehong walang magawa. Pero kabaliktaran sa itsura noon at ng kanyang inaasahan ay masarap ang nasabing ulam. Nasarapan si Lola Biring at naisip niyang kahit ano pa ang kwento o dahilan sa likod ng putaying iyon ay baliwala na sa kanya. Basta kanya yung kakainin. Maging ang kanyang mga kapatid ay nasarapan din at napapangiti pa silang lahat kapag nagkakatinginan. Habang ang kanilang mga magulang naman ay walang kaimik-imik na sila ay pinagmamasdan. Ilang araw pang lumipas at sa tuwing sila ay kumakain ay hindi maaaring wala ang putaying iyon na hinahanap-hanap din naman nilang magkakapatid. Sa gabi, madalas pa rin niyang naririnig ang mga kakaibang tunog na iyon. At kapag sisilipin niya ang silid ng kanyang mamagulang at lola, ay wala ang mga ito. Habang lumilipas ang bawat araw, ay lalo namang lumuluba ang sitwasyon dahil sa tensyong nagaganap bunga ng pananakop ng mga Hapon sa bansa. Madalas, wala ang kanilang ama dahil sa obligado itong pumunta sa base ng mga Hapon. Sa utos na rin ng opisyal, pinagkakatiwalaan siya nito at ginawang gabay sa ginagawang paglilibot ng mga ito doon sa kanilang probinsya. Kaya nasaksiyan ng ama nila ang kalupitan ng mga sundalong Hapon sa kanilang mga kababayan. Kaya dumating ang punto kung saan ay hindi na talaga makayanan pa ng kanilang ama ang kanyang mga nasasaksiyan at ang bagabag na kanyang nararamdaman. Kaya isang gabi
ay nagulat na lamang silang magkakapatid. Nang sabihan sila ng kanilang ama at ina na maganda, dalhin lamang daw nila ang mga mahalagang bagay. At sa tono ng pagsasalita ng kanyang mga magulang, ay alam na ni Lola Biring na mayroong magaganap na hindi maganda. Nang nakahanda ng lahat, ay nanatili lamang sila sa kanilang tahanan. Napakatahimik at halos walang kumikibo. Matyaga sila naghintay sa tamang oras. Hanggang sa magsalita ang kanilang ama at sinabing oras na. Bumaba sila ng kanilang tahanan, dala lamang ang ilang damit at mahalagang kasangkapan. Sa gitna ng dilim ay naglakbay sila patungo sa base ng mga Hapon, kung saan nakakulong ang marami nilang panayon at kababayan mula sa iba't ibang bayan. Dinala sila sa dalampasigan ng kanilang mga magulang at sinabi maghintay. Kasama ng kanilang mga magulang at lola ang iba pa nilang kanayon na nagtungo dun sa kuta ng mga Hapon at plano nilang palayain ang mga nakakulong. May mga bangka at balsa na nakahanda noon sa dalampasigan. Doon sila sasakay upang tumakas. Ginamit at sinamantala ng kanilang ama ang pagtitiwalang ipinagkaloob sa kanya ng opisyal na Hapon. Dinalhan nila sila ng mga inumin at pulutan na sariwang isda na kanilang nahuli. At nang makahanap ng tamang pagkakataon, ay kanila nang itinakas ang mga nakabilanggo. Pero ang hindi alam ng kanilang ama at mga kasama nito ay matagal na rin palang alam ng opisyal ang binabalak nila ngayon, dahil sa isa nilang kanayon na siyang tunay na traidor. Pero ayaw maniwala ng opisyal sa isinumbong nito sa kanya, dahil sa malaki pa rin nga ang kanyang tiwala sa ama ni Lola Biring, kung kaya kinailangan niyang mapatunayan iyon. Nais niyang siya mismo ang makasaksi kung totoo nga ang isinusumbong sa kanya. Kung kaya ang lahat ay isang malaking patibong, nagkagulo at nagkaroon ng labanan habang sila ay papatakas. Lumaban na lang rin sila kahit alam nilang sila ay masusukol, dahil alam din nilang papatayin lamang sila ng mga ito at hindi patatawarin. Maya-maya pa ay napalingon sila Lola Biring dahil sa mga ingay na kanilang narinig. Mga tinig na sumisigaw. May matapang na tinig na sumisigaw ng laban at huwag susuko. Meron din namang humihingi ng saklolo. Basta nakakakilabot umano ang mga tinig na kanilang narinig. Sunod-sunod din ang mga putok ng baril na umaalingaw-ngaw dahil sa lakas. Ilang sandali pa ay nakita na nila ang mga taong mabilis at nag-uunang tumatakbo papalapit sa kanila. Pero may napansin silang magkakapatid habang inihahanda na nila ang kanilang mga sasakyan at inaalis na sa pagkakatali. Yun ang mga nilalang na kanyang nakikita kapag gabi. Biglang nanindig ang kanyang mga balahibo sa nasaksiyan. Pero bakit kasama sila ng mga taong lumalaban sa mga sundalong Hapon? Natanong ni Lola sa kanyang sarili noon. At saan naroon ang kanilang mga magulang? Nasaan din ang lola nila? Sa puntong ito ay nasiguro na ni Lola Biring na tama nga ang kanyang hinala. Sila ang kanilang mga magulang at lola. Pero teka, bakit hindi lang tatlo ang mga kakaibang nilalang na nakikipaglaban? Marami silang mga aswang. Pero dahil sa ibinulgar ng kanayo nila ang kanilang sikreto, kung kaya pare-pareho na silang sugatan at duguan, napansin din ni Lola na nangihina na ang marami sa kanila. At nagsakripisyo para makatakas ang marami sa kanila. At silang humarap at humarang sa mga Hapon.
Narinig nila ang garalgal at malaking tinig ng isa sa mga nilalang. Hindi siya maaari magkamali. Iyon ang kanilang ama. Kaya kumilos na sila. Tinulungan din nila ang ibang paparating na nanghihina at isinakay doon sa bangka. Patuloy nilang naririnig ang mga hiyawan, mga sigaw na nakaririmaring. Marami ang nasawi at hindi nakasampa sa bangka at balsa. Kung wala lang sana nagtaksil sa kanilang mga panayon, di sana'y naging maayos ang lahat at ligtas sana nilang naitakas ang mga ito. Pero huli na ang lahat. Wala na silang magagawa pa kundi ang ituloy pa rin ang kanilang binala ng halos 2 buwan. Tagumpay na nakaalis ang kanilang mga sasakyang pantubig. Ngunit may nakatago pa palang sorpresa ang opisyal na hapon. Maya-maya pa ay bigla na nagkaroon ng malakas na pagsabog at nasundan pa iyon ng nasundan. May mga malalaking armas pa lang mga ito na itinago sa tabi ng dalampasigan. Idagdag pa ang mga malalakas na baril na naroon na kayang pagpira-pirasuin ang sinumang matamaan nito. At nakita nila kung papaano isa-isang natumba at nahulog sa dagat ang kanilang mga kasama. Nasaksiyan din nila kung papaano nawasak ang 2 sa kanilang mga sinasakyan at nakasama roon ang kanilang mga magulang at lola. Sa kabila ng walang humpay na ginawang pag-atake sa kanila, ay himala namang nakaalpas ang kanilang sinasakyan at tuluyang nakalayo. Pero ano ang silbi ng pagtakas na iyon kung hindi naman niya kasama ang kanyang mga mahal sa buhay? Naisip ni Lola. Nag-iisa na lamang siya sa buhay. Bali 4 sila na nakaligtas. Kasama niya ang isa sa pinagkakatiwalaan at tumatayong kanang kamay ng kanilang ama na sininong dado niya. At 2 nilang kababayan na nagmula sa ibang lugar. Walang tigil sa pagtulog ang kanyang luha. Hindi siya makapaniwala na nangyari ang lahat ng iyon sa kanila. Buhay na buhay pa ang alaala nila sa isipan ni Lola dahil kani-kanina lamang ay kapiling pa niya sila. Nakakausap pa niya at nahahawakan ang mga kapatid. Noong araw ding iyon ay masaya pa sila nagsalo-salo sa isang masarap na pananghalian. Walang-wala sa isip niya na sa kinagabihan ay may naghihintay na masaklap na mangyayari na ganun pala ang sasabitin ng kanilang mag-anak. At hindi pa pala doon nagtatapos ang matinding paghihirap na mararanasan ni Lola. Dahil sa kalagitnaan ng kanilang paglalayag ay bigla na lang gumuhit ang napakatalim na kidlat sa madilim na kalangitan at nasundan niyon ng dumadagundong na tunog ng tila ba nagngangalit na kulog. At di nga nagtagal ay nagsimula ng bumuhos ang napakalakas na ulan. At kani-kanina lang yung kalmadong karagatan ay nagsimula na rin maging maligalig. Naramdaman na rin nila ang malakas na pag-ihip ng hangin. Napakabilis ng mga naging pagbabago sa kanilang kapaligiran hanggang sa inahampas na ng malakas na hangin sa magkabi-kabila ang kanilang sinasakyan. At nagsimula na rin magkaroon ng mga malalaking alon. Pero baliwala ang lahat ng iyon kay Lola dahil para sa kanya wala nang dahilan para mabuhay pa siya. Wala nang halaga pang labanan at pag-isipan na makaligtas sa peligrong iyon. Wala pa rin kasi siya sa kanyang sarili. Kaya habang ang mga kasama niya sa bangka ay mga natataranta at halos di malaman ang kanilang gagawin, si Lola naman ay nanatili lang na nakaupo at walang imik. Pero patuloy pa rin siyang lumuluha. Ngunit di mahalata dahil sa ulan na sumasabay na dumadaloy sa kanyang pisngi. Noong mga sandaling iyon ay naisip ni Lola na mas mabuti pang mamatay na lang rin
Kung kaya kanya na lamang ipinikit ang mga mata at inihanda ng kanyang sarili sa pinakamasamang maaaring mangyari. Narinig niya ang mga tinig ng kanyang mga kasama na nag-aalala. Nararamdaman din niya ang malakas na pag-alon na siya naging dahilan para magtaas baba ang kanilang sinasakyang bangka. Nagsalita ang isa sa mga lalaking kasama nila at pinunan nito si Lola dahil hindi man lang daw ito tumutulong. Sinaway naman ito ng ninong dado niya at sinabing hindi biro ang pinagdaraanan nito dahil sa nangyari. Pero muling nagsalita ang lalaki at sinabing pare-pareho lang sila na nawalan ng mahal sa buhay. Nagpatuloy pa ito sa pagsasabing kasalanan daw nilang mga aswang kung kaya napahamak sila. At nang ayaw pa rin itong tumigil, ay narinig ni Lola Bering ang isang malakas na pag-angin at nahihirapan sa paghinga ang lalaki, bunga ng pagkakasakal sa kanya ni Dado. Nagmakaawa ito at sinabing siya ay titigil na. Binitawan naman ito ni Dado at ipinagpatuloy ng ginagawang paglilimas ng tubig na pumapasok sa kanilang bangka. Hanggang sa bigla na lang hinampas ng magkasabay na hangin at malaking alon ang kanilang sinasakyan. Naramdaman ni Lola na bumaliktad ang kanilang bangka at lumubog sila sa tubig. Oras na nasampit na lamang ni Lola at hinayaan niyang lamunin siya ng tubig paibaba. Tinanggap na niya ang malagim niyang kapalaran. Nang sumunod na araw ay nagising si Lola nang masilaw siya sa sinag ng araw na tumama sa kanyang mukha. Buhay pa siya. Kaagad niyang naisip. Iginala niyang sandali ang kanyang paningin. Nakaligtas tayo, wika sa kanya ng ninong dado niya. Nasaan yung mga kasama natin? Tanong naman niya. Hindi pinalad. Hindi na nga raw niya nakita ang mga ito matapos na lumubog ang kanilang bangka. Sayang nga raw. At may makakain pa raw sana sila. At napansin nga ni Lola na walang mapagkukunan ng pagkain sa maliit na isla na batuan kung saan sila napadpad. Ito, sabi ng ninong niya, itong para sa iyo, habang ito naman ang para sa akin. Hinati ko ang pagkain para sa ating dalawa batay sa pangangailangan ng ating mga katawan. Mas malaki ako kaya mas malaki din ang sako na naglalaman ng pagkain para sa akin. Habang sa iyo naman ay katamtaman lamang ang laki. Hindi umimik si Lola pero naisip niya na hindi yata makatarungan ang ginawang iyon ng ninong dado niya. Ng pagkakataon na iyon, nakapag-isip-isip na siya. Maaaring ang may dahilan kung bakit siya nabuhay. Binalik-balikan din niya ang mga sinabi ng ninong dado niya sa kanya at may punto ito. Hindi ko maaaring sayangin ang ginawa nilang pagsasakripisyo, sabi ni Lola sa kanyang sarili. Lumipas ang mga araw, matyaga sila naghintay ng sasakyang pandagat na maaari magdaan. Pero wala silang namataan ni isa. Ang mga araw ay naging linggo hanggang sa naging buwan. Malapit nang maubos ang kanyang pagkain. Makaraan ang mahigit 2 buwan ay tuluyan ang naubos ang pagkain niya. Kahit gaanong pagtitipid ang kanyang gawin, ay naubos na rin talaga ito. Kaya naisipan niyang kausapin ang ninong dado niya at baka may natitira pa itong pagkain. Pero laking gulat niya nang makitang wala na ang isang kamay nito, pagkat iyon ang kinain nito upang mabuhay. Pao mga damit lamang pala ang laman ng sako nito at ibinigay na lahat sa kanya ang pagkain. Pero bakit? Bakit hindi mo na lang ako kinain? Tanong niya sa kanyang ninong. Dahil ayokong masayang ang ginawa nila kaya tayo ngayon narito. At isa pa, tapat ako
sa iyong ama. Ang salita para sa akin ay mahalaga. Ito lang ang meron ako na maaari kong maipagmalaki, ang pagiging tapat. Kahit wala na siya, pagtatanong muli ni Lola, oo, mas lalo nga ngayong wala na siya. Mas mapapatunayan ko ang aking katapatan ngayong wala na siya at hindi niya nakikita. Lumipas pa ang mahigit 1 linggo at ang isang kamay naman ng ninong dado niya ang kanilang pinagsaluhan hanggang sa dumating na ang kanilang pinakahihintay, isang himala. Nang may napadpad doon na isang bangka na naglululan ng 3 mangingisda at nakahanda silang tumulong. Kaya nagpasalamat kaagad silang dalawa sa kabutihang inialok ng mga ito. Pero napansin ng ninong niya na masama ang tingin ng mga ito kay Lola Birik na noong mga panahong iyon, kahit sa mura niyang edad na magdo-12 pa lamang, ay hubog na ang katawan dahil sa may dugo silang Kastila at lubang malalaki at matataas talaga ang pangangatawan ng kanilang angkan. At dahil sa matinding gutom na kanilang nararamdaman at sa masamang kutob na may binabalak na masamang mga ito kay Lola, kung kaya hindi na sila nagdalawang isip na magninong na lapain at kainin ang mga ito. Ako nga po pala si Gabriel. At nais ko lang po sanang ibahagi yung mga naranasan kong kababalagan at katatakutan. Ang lahat po ng sasabihin ko ay totoo pong nangyari. Ito po ay hangong lahat sa totoong buhay. Ito po ay mga pangyayari sa aking buhay mula pa noon hanggang ngayon. Nagsimula po ang lahat ng ito noong ako po ay bata pa lamang. Ipinanganak po ako sa Surigao, pero kalaunan ay lumipat po kami ng Leyte. Kung kaya, doon na po ako lumaki. Kwento sa akin ng mga magulang ko, nang ako po ay panganak, ay nahirapan talaga ang mama ko. At muntik na siyang mamatay. Kaya naman nata po talaga noon ang lolo at lola ko na kanila po akong inihiling at ipinakiusap na ako po ay ibigay sa kanila at maisilang ng maayos, na natupad naman ang kanilang kahilingan. Nang umidad na ako ng 3 taong gulang, ay doon na nagsimula ang mga kababalagan sa aking buhay. Minsan kasi, habang pinapakain ako ng mama ko, ay bigla na lang umano kong nawala. Pinalugog na nila ang buong bahay sa paghahanap sa akin. Ngunit hindi talaga nila ako nakita. Pero nang dinilaan ako ng alaga naming aso, ay saka pa lang nila ako nakita na naroon lang din at nakadapa sa sahig. Halos mahimatay na noon ang nanay ko dahil sa kakaiyak, kakahanap sa akin. Pero nagulat sila nang malamang naroon lang din ako. Lubha silang nagtaka kung paanong nangyari iyon, na ang dami na nilang naghahanap noon sa akin. Pero kung hindi pa ako dinilaan ng alaga naming aso, ay walang sino man sa kanila ang makakakita sa akin. Nang ako naman ay mga 5 taong gulang na, ay madalas daw nila akong makita na mayroong kausap, kahit wala namang ibang tao na naroon at ako lamang mag-isa. At hindi lang yon. Isang araw ay nakita naman ako ng isa naming kapitbahay na nagpunta daw ako doon sa may baybay. Malapit lang kasi ang dagat doon sa amin. Mga 50 metro lang siguro ang layo nito mula sa aming bahay. Kaya agad na nagsumbong sa mga magulang ko
yung kapitbahay naming iyon. Na nang malaman naman ng papa ko ay nagmamadaling sumugo doon sa baybay. Nag-alala talaga sila ng gusto. Dahil nga sa 5 taong gulang pa lamang ako. At ang taas ng tubig nung mga oras na yon. Halos maubos na daw ang lakas ng tatay ko sa kakalangoy para lang maabutan ako. At nang kanya na akong mahawakan, ay agad niya akong hinila. At nagtaka siya nang makitang nakapikit ang aking mga mata. At tila ba mahimbing na natutulog. At nang madala na niya ako sa dalampasigan, ay dun pa lang ako nagising. At ang una ko raw sinambit ay napakaganda ng paraiso. Matapos ang pangyayaring iyon, ay nagpasya ang mga magulang ko na lumipat na lang kami ng bahay, yung malayo sa dagat. Kaya nanirahan kami noon sa bukid, kasama sila lolo at lola. At naging maayos naman ang aming naging pamumuhay doon. Lahat ng aming mga pananim ay magagandang lahat ng tubo at sagana lagi ang aming ani. Nang mag-7 taong gulang na ako, ay doon naman na nagumpisa na makakita ako ng mga engkanto. Malinaw ko silang nakikita, pati na rin yung mga tirahan nila. At sa gabi naman, ay naririnig kong malinaw ang paghuni ng mga aswang na dumadapo sa mga kahoy. Sa maniwala po kayo o sa hindi, ay totoo po talaga sila. Kahit ang mga engkanto ay totoo pong umiiral at existido. Sa mga nakita ko ay masasabi ko pong iba-iba ang uri ng mga engkanto. Meron pong puti na engkanto. Meron din namang itim at pula. Mayroon din pong engkanto sa dagat at may kanya-kanya silang teritoryo at hangganan. Ang mga tagalupa ay sa lupa at yung mga nasa karagatan at iba pang anyong tubig ay doon rin lamang. Noong una, sa tuwing nagpapakita po sila sa akin, ay nangihina po talaga ang aking katawan. Kung minsan naman ay nagkakasakit ako na tumatagal pa nga ng 1 buwan. At kapag gabi ay tinatakpan ko na lang pagkaminsan ang aking mga tenga dahil sa ayaw ko silang marinig. Hanggang sa ako ay mag-high school na. Kaya nagpasya sila papa noon na manirahan na kami sa lungsod. Kapag nasa paaralan ako, inaakala pa nga ng mga kaklase ko na ako ay laging nawawala sa sarili. Dahil nakikita nila akong tulala. Pero ang hindi nila alam, nakikita ko kasi yung mga engkanto, maging yung mga ligaw na kaluluwa sa loob at labas ng aming paaralan, na madalas ay naabala talaga ako sa aking pag-aaral. Hindi ko na kasi magawang makapakinig ng mabuti sa mga itinuturo sa amin ng aming mga guro. Minsan nga, habang nasa loob kami ng silid-aralan, ay nagulat na lang ako nang makita ko ang isang engkanto na katabi mismo ang aming guro at dinidilaan siya nito. Dahil sa yung engkanto ay nagandahan sa kanya. Kung kaya, ipinipikit ko na lang ang aking mga mata. Doon din sa silid naming iyon, ay madalas nagpapakita sa akin ang isang babae na duguan ng katawan at umiiyak. At minsan ay nakita ko ito, nakatabi yung isa naming kamag-aral at parang gusto niya itong saktan. Nakita ko ito na kanyang sasakalin yung aming kamag-aral. Kung kaya, napasigaw ako ng wag. Kaya biglang natuon naman yung atensyon nila sa akin
sabay nagtawanan. At napatanong kung napapaano raw ako. Na nagdahilan na lang ako at sinabing may nakita kasi akong bubuyog na dadapo sana sa isang kaklase namin. At napailing na lang silang lahat. Nang mapasulyap akong muli doon, ay nakita ko yung babae na nakatitig sa akin at ito ay galit na galit. Nang sumunod na araw ay hindi ako nakapasok. Nakiusap kasi si Lolo sa akin na kung maaari ay tulungan ko sila ni Lola sa pag-aani. Bali pinauna nila ako nun sa bukid dahil may mga bibilin pa umano sila. Nang masapit ko na yung kubo sa bukid ay naisipan kong maupo dun sa duyan. Yun kasi yung paborito kong pwestuhan kapag naroon ako. Maya-maya ay may bigla akong narinig na tinig. Tinig iyon ng isang babae na parang tinatawag niya ang pangalan ko. Kaya pinakinggan ko pa yung mabuti at narinig ko nga yung pangalan ko. Kaya nagtaka ako kung sino nagmamay-ari ng boses na yon. Kaya napatayo ako at iginala ang aking paningin. Paglingon ko sa may puno ng santol ay nakita ko ang isang magandang babae na sa tansya ko ay kaidaran ko lang. Muli niya akong tinawag upang lumapit. Sinabi niya sa akin na huwag akong matakot. Kaya lumapit naman ako at na magkaharap na kami ay nagpakilala siya sa akin at sinabing siya ay si Liwaya. Tumugon naman ako at binanggit ko ang aking pangalan. Mabilis na sinabi nitong oo, alam ko, na napakamot na lang ako sa aking ulo dahil nalimutan kong tinawag niya nga pala ako at sa pangalan ko pa mismo. Maya-maya ay sinabi din niya sa akin na sabay daw kaming isinilang. Isinilang, patanong na sagot ko sa kanya. At mabilis niyang sinabing oo. Niyaya niya ako na magpunta sa paborito niyang pasyalan. At sigurado raw na akin yung magugustuhan. Pumayag naman ako pero sinabi ko sa kanya na basta wag lang kaming magtatagal dahil baka hanapin ako nila Lolo at Lola. Tumango naman siya at nangiti. At bigla na lang nagkaroon ng butas yung malaking puno ng santol. Na yung butas noon ay tamang-tama lang para sa aming mga katawan. Pagpasok namin doon ay nasilaw ako sa matinding liwanag. At nang humupa ay sunod ko namang nakita ang isang kubo na napapalibutan ng napakaraming halaman. May mga ibon din at paru-paro na iba't iba ang kulay. At bago makarating doon sa kubo ay mayroong isang maliit na tulay. Nayari ito sa binuluktot na kahoy na ang ganda ng pagkakagawa. Napakahusay talaga ng pagkakayari noon. At sa ilalim ay may mga bibe. Kung kaya napahinto akong sandali pagkat nakakaaliw silang pagmasdan. Hanggang sa tawagin na ako ni Liwaya. Nang makalapit na ako sa kubo ay doon ko palang napansin na ang pinakabubong pala noon ay yari sa napakalaking dahon ng santol. At yung mga dingding noon ay yari naman sa mga balat ng kahoy na ang ganda rin talaga ng pagkakayari at pagkakasalansan. At may mga prutas pa na malapit nandun sa kubo na ang mga puno noon ay mataas lang sa akin ang bagya. Pero mga hitik sa bunga na namangha talaga ako. Hanggang sa magulat na lang ako nang bigla akong kalabitin ni Liwaya at sinabi niyang pansinin ko naman raw siya. Tinanong ko siya kung nasaan ang kanyang mga magulang. Hindi siya kaagad nakasagot na ang akala ko pa nga ay hindi niya ako narinig. Kung kaya inulit kong muli ang tanong at sumagot na rin siya. Sabi niya sa akin,
Wala daw roon ang mga magulang niya. May mga gawain daw ang mga ito at lubang abala. Ang tatay daw niya ay gumagawa ng bahay, habang yung nanay naman niya ay isa umanong mananahi ng damit. Nalabis ko iyong ipinagtaka dahil magkatulad sila ng trabaho ng mga magulang ko. Napasarap ang aming pagkukwentuhan na muntik ko na talagang makalimutang umuwi. Masyado akong nawili na napansin kong parang hindi yata lumulubog ang araw doon. At nang humingi ako ng isang bayabas para kainin sana habang nasa daan, ay tsaka na lang daw kapag gusto ko na raw na manatili doon, at tumango na lang ako. Nang bigla kong maalala sila lolo at lola, ay hiniling ko na sa kanya na iuwi na ako at ako ay babalik na lang sa susunod. Bigla siyang nalungkot. Napansin ko iyon sa kanyang mga mata. Hinawakan ko siya sa isang kamay, tapos hinawakan ko rin siya sa baba at iniangat ko ang kanyang mukha. Nginitian ko siya at nangiti na rin ito. Sabay sabing, sige, ihatid na kita. Basta kapag gusto ko raw bumalik doon, ay tawagin ko lang ang kanyang pangalan. Pinapasok niya akong muli doon sa butas sa may puno. Paglabas ko mula roon, ay nagulat ako. Pagkat gabing-gabi na, di talaga ako makapaniwala. Dahil parang ang bilis lang naman namin doon. At dahil sa malayo pa ang lalakarin ko, kung kaya kinuha ko yung isang ilawan doon sa loob ng kubo. Madilim na noon kung kaya kailangan ko ng pang-ilaw sa daan. Naisip ko rin noon na matulog na lang doon sa kubo. Kaya lang, baka kasi nag-aalala na sila sa akin kung bakit wala pa ako. Kung kaya, kailangan ko talagang magpakita sa kanila. Kaya matyaga akong binaybay yung daan pauwi sa amin. Pero hindi pa ako nangangalati, ay naramdaman ko nang parang may sumusunod na sa akin. Na kapag akin naman iyong lilingunin, ay wala naman akong nakikita. Sa di kalayuan ay may nakita akong isang malaking puno ng mangga na nasa may gilid ng daan. At kapansin-pansin na parang lumiliit at kumikipot yung daan habang papalapit ako ng papalapit sa nasabing puno. Parang kumikitid yung nilalakaran ko. At parang hindi ko naman nadaanan yung parteng iyon. At yung apoy sa aking ilawan ay unti-unti na rin pumipirot, na may pagkakataon pa ngang para talaga iyong hinihipan dahil wala namang hangin. Buti na nga lang at naagapan ko kagad ito ng aking kamay. At dahil sa mga pangyayaring iyon, kung kaya medyo kinilabutan na ako. Pero nagpatuloy pa rin ako sa paglakad. At nung nasa tapat na ako mismo nung puno ng mangga, ay may nakita naman akong isang tao na napakaitim. Na bahagyang nakayuko ang ulo nito sa lupa. Mabalahibo ang kanyang katawan. At napakahaba ng kanyang mga kuko. Napaatras ako at babalik na lang sana. Nang bigla nitong iniangat ang kanyang ulo at biglang humarap sa akin. Nagulat talaga ako dahil sa itsura nitong nakakatakot. Mahaba ang kanyang mga ngipin at tumutulo pa ang dugo sa kanyang bibig. At nabigla talaga ako sa sunod na nangyari. Bigla lang ako nitong sinunggaban at kinubabawan. At dahil sa lakas niya ay nagkasugat-sugat talaga ang mga braso ko. Dahil nga rin sa haba ng kanyang mga kuko. Ngunit pinilit ko pa rin iwasan ang kanyang pagkagat sa akin. At nang tuluyan na akong makaramdam ng panghihina at bibigay na, ay nagpaubaya na lang ako. Naisip ko na lang na bahala na. Na akin na lang tinanggap yung masaklap na kapalaran kong iyon. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata. Hanggang sa maalala kong bigla ang mga magulang ko. Kung kaya, para akong biglang natauhan
at naimasmasan. Nang idilat ko ang aking mga mata, ay nakita ko ang pinagpira-pirasong katawan ng aswang. At bakit napakasupal ng kinaroroonan ko, na naisip kong baka may nagligaw talaga sa akin. At nang may maramdaman ako, ay bigla akong napalingon at nagulat ako nang makita kong naroon si Liwaya. Sinabi niya sa akin na kailangan ko na raw umuwi, na matagal na pala ako nakatulog doon sa lupa. At nang tumayo ako, ay bigla na ring nawala si Liwaya. Mabilis na ako naglakad at hinanap ko yung daan pabalik sa amin. Naramdaman kong medyo masakit pa ang katawang ko. Halos may kalahating oras din ako naglakad hanggang sa matanaw ko na yung kalsada, kasabay ng pagsikat ng araw. Napansin kong may mga dahon nakakabit sa mga braso ko. Nagtaka ako kung bakit mayroon ako noon, kaya akin iyong tinanggal. At nang maalis ko ng lahat iyon, ay nakapagtatakang pati ang mga sugat ko ay nawala na ring lahat. Kahit bakas ay wala akong nakita. Naisip ko na lang na baka ginamot ako ni Liwaya noong mga panahong nawalan ako ng malay. Pagdating ko sa amin ay alalang-alala ang mga magulang ko sa akin. Saan raw ba ako nagpunta? Pero dahil sa likas na mababait talaga ang mga magulang ko, kung kaya sa halip na pagalitan ako, ay kanila akong hinandaan ng pagkain at baka raw nagugutom na ako. Habang kumakain ay naaalala ko si Liwaya, lalong-lalo na yung maamo nitong mukha at yung lugar na aming pinuntahan. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.